morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and happy Sabbath sa lahat. At tunay nga, mga minamahal ko, na ang Diyos ay mabuti at ang ating po intro ay talaga namang nakakapagbigay inspirasyon, nakakapagbigay ng isang pusong nananabik na tunay nga na ating hinihintay ay darating at hindi maaantala. Yan ang ating pong mapalad na pag-asa. Yan ang ating pong Panginoon Hesus. Yan, magpatuloy tayo na sa Kanya ay masayang nagpupuri at inataas ang iyong dakilang pangalan. At ating po binabati, happy Sabat po, malipayong adlaw na ipagpahulay sa ating pong mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at kayo din po sa ating pong mga naaabot sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Anong oras po ang inyong nalalagyan? Sa manda ko kayo ng mundo naroroon ay laging sumagi sa inyong alaala at huwag malilimutan. God loves you and He cares for you dearly at ang nais niya ay kayo po'y pagpalaing mainam. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, anyaya po sa inyo na sa loob na isang oras ay tayo po ay unahin natin ating pong Diyos. At tunay nga ang sabi ng Biblia po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Simulan po natin ang mahaba nating araw na siya ay ating inaawit papurihan, nananalangin na nag-aaral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet. Good morning, happy Sabbath po, Sister Marican, at magandang tanghali at happy Vesper, Ate Edith, at sa aking sambahayan, ang Diego Qua family. Yan, magandang umaga po sa inyo at pwede kayo mag-shout out, mga minamahal ko. Magandang umaga po. Happy Sabbath po, Brother Marlon and family at kila Marical. At shout out na lang po sa ating mga kapatid na tayo po ay mag-join na. Sister Ame, baka tulog ka pa, gising na. Happy Sabbath po sa lahat. God bless po. Happy Sabbath po. Showers of blessings sa ating lahat. Gising na po tayo at pag morning devotional na. Tunay nga po na salamat sa Panginoon Diyos at binigyan na naman tayo ng panibagong buhay at lalo tigit special day ngayon sapagkat Sabbath day po mga kapatid. See you in church. Happy Sabbath din kay Ate Nora. Magandang umaga po, Brother Marlon, Ate Edith, Sister Maricar, Sister, happy Sabbath po, happy morning devotional. Sister Imelda, magandang umaga po. Yan, maraming salamat sa inyong pong mga pagbati at gayon din, binabati na po natin yung mga nasa FB Live. Andyan si Nanay Eva, sabi niya ay happy Sabbath, happy morning devotional po mga kapatid. Ayan, happy Sabbath din po kay Tatay Mando at gayon din kay Sister Wilna Rolle, happy Sabbath, happy and blessed Sabbath po sa lahat. At gayon din si Sir Malda ay bumabati rin po, At si Ate Peli Sulelapsi, happy Sabbath, happy devotional po sa lahat. At si Ate Rita Hornal, happy Sabbath, happy Sabbath sa lahat. Good morning, God bless. Yan, God bless po sa inyo lahat. At ako po yung lubusan nagpapasalamat sa inyo sapagkat araw at gabi ay nagi kayo nandyan, may kasipagan po. At nawa till Jesus comes, mamnamal ko wag mawawala ang ating pong eagerness, yung ating pong pagdanais lagi, yung ating pong pananabik na lagi siyang katagpuin umaga't gabi. At may God bless you more mga kapatid. Kaya hindi ay binabati tayo ni Tatay Ricardo. Good morning po, happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ang may birthday po ngayon. Limitado lamang po ang ating pong pagbati. Yung may birthday lang po muna ang batiin natin ngayon. Birthday ngayon ni Cheryl Escaler Masuli. At gayon ang aming kapitbahay na si Agnes Isayas. At gayon din si Ate Lisa Lianyo. Ayan, maraming birthdays panawa ang dumating sa inyo at ang blessing ng Panginoon ay sumagana po sa inyo. At masumpungan nyo na kayo iniingatan, ginagabayan at laging pinagpapala ng Panginoon. Dahil dyan, ang pagbati ay Happy birthday!
Yan, happy birthday sa atin pong mga celebrants. Every gising is a blessing at tayo po'y nagtitipon-tipon sa ilalim ng pangalan ng ating pong Panginoon Yesus. Ating pong minabati, ang ating pong mga hindi ko nabati kanina sa ating pong Google Meet. Magandang morning, happy Sabbath. Sister Ami, Sister Raquel, at gayon din po kay Ate Lita. Good morning, happy Sabbath. Good morning po. Happy Sabbath. Morning po. Happy Happy Sabbath Sabbath po po sa sa ating lahat. ating lahat. God bless us all po. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at binabati rin po natin ang mga sa FB Live. Ano po, nandyan si Ate Elsie Dumenden Plaza at bumabati ng Happy Sabbath to all. Si Sister Pereyes, good morning po sa lahat. Happy blessed Sabbath day, God bless. At kay Tita Lolet, ayan, happy God first morning. Happy blessed, said Holy Sabbath to all. At si Brother Emil de la Cruz ay kasama rin po natin. Ayan, kamusta po sa inyo dyan? Sa Hillview, sa Ipag, at gayon din po sa mga taga-Orion, ano po, at sa mga taga-Binukawan, Liyang, at sa lahat na hindi po natin nababati. Ang oras po natin, time check, alas 5:55 na ng umaga, kaya nga po anong pang hinihintay, bakit tayo mag-aatubili pa? Huwag nang papigil pa, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po kayo, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family ay magkakasama po magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel. Tayo po ay nagkakaisang nagsasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, handa na po ang iyong bayan na minsan pa ay mapaturo sa inyong pong paaralan. Kaya nga po, ang banal niyo Espiritu, ang aming pong dinadalangin na kung saan ay nawa, inyo po itong ibuhos ngayon, O Diyos, ang huling ulan. Gaya po ng wika ninyo, na ang bago dumating ang aming pong Panginoon Sus, bago ang Jacob's time of trouble, ay inyo pong ipagkakaloob ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang huling ulan. Kaya nga po nawa, ngayon mangyari ito sa amin, maranasan ng bawat isa ang inyong presensya, ang inyong bumabagong kapangyarihan ay sumaamin na hindi lamang po namin pinakikinggan ang tinig po ninyo, kundi sinusunod po namin. Nawa mabagbag ang aming mga puso, O Diyos, makita na mas lalo kaming masigla, mas lalo kaming masaya, mas lalo kaming masigasig sa pakikipagtagpo sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, Diyos, sa pagkatunay na maikli na lamang ang kapanahunan. At huwag namin sayangin sa kung ano-ano mga bagay, kundi gamitin po namin ang aming lakas, ang aming talento, ang lahat-lahat ng sa amin upang kayo ay malulhati mataas at bibigyan kapurihan at babigyang babala ang lahat ng aming pong mga nakakasalamuha, partikular ang aming pamilya na mapakalapit po sa amin. Maasa kami, O Diyos, na inyong manghel ang itatalaga upang kami po'y bantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso. Bagkos, makakayari kami at aming sasabihin, may papakalandakan po namin na kayo'y aming nakatagpo at napakinggan namin ang tinig po ninyo at kami naturuan sa iyo pong paaralan. Salamat po Ama sa mga blessing na iyong gagawad sa amin at sa pagdinig sa aming panalangin at pagpapatawad ng aming pagkakasala, alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Okay, hayaan niyo po na atin din namang atin naman din pong batiin Good morning everyone. Sabi ni Sister Mary May, ayan, happy Sabbath from Silang Cavite. Ayan, atin pong binabati ang ating pong mga kapatiran diyan sa Silang Cavite. Thank you so much, Sister Mary May, sa patuloy niyo pong pagsubaybay at sa pagsuporta sa ating pong Media Ministries/Church Planting. Okay, so atin po munang i-share sa screen ang ating pong babasahin. Ngayon po ay ikalawang araw ng buwan ng Agosto at unang Sabat ng buwan ng Agosto. Okay, heto po ang atin pong pag-uusapan ngayon. Ano po? Kaya nga nang nabanggit ko, napakagandang istorya. Ito po ang pinakamagandang istorya natin pong mapapakinggan at maaari nating maisaysay. Kaya dapat ay hindi po tayo napipipis pagdating sa mga gantong usapin. Ano po? Ang atin pong Panginoon Hesus, pangminamahal ko, siya po ang pinakamagandang maaari natin pong malamang kwento. At siya ang pinakamagandang maaari nating maisaysay na kwento, pang mga minamahal ko. Ang title po, Isang Kapantay ng Diyos. At ang sabi ng Pilipos 2 verse 6, na nasaan nyo ng Diyos
ay hindi itinuring na pagnanakaw ang pagiging kapantay ng Diyos. Okay, heto po ang laman. Inaanyayahan ko po kayo na samahan po natin ng maraming pagninilay-nilay, refleksyon, ang ating po mga mapapakinggan at mababasa at lalong-lalo na ay napakaraming prayers, mga minamahal ko, ang ating pong ilaan. Ito po ang nilalaman. Ang banal na anak ng Diyos, ang tanging hain na may sapat na halaga upang lubusang matugunan ang mga pag-aangkin ng sakdal na batas ng Diyos. Ang mga anghel ay walang kasalanan, ngunit mas mababa ang halaga kaysa sa batas ng Diyos. Sila ay pumayag sa batas. Sila ay nilikhang mga nilalang at mga nasa probasyon. Kay Kristo ay walang inatas na inilatag. Ano pong sinasabi sa pauna po nating binasa at sa inyo pong napakinggan? Mga minamahal ko, ang ating pag-iral ay nakasalalay po sa pagsunod natin sa batas ng Diyos. Yung unang panahon ng ating mga magulang ay yan po ay nasa po tayo ng pagsubok, mga minamahal ko, no? Na kung saan ay ito yung nakasalalay sa ating pong pagsunod o sa pagsuway dun sa batas ng ating pong mahal na Panginoon. At dahilan sa meron pong sumuway, yung ating mga magulang at tayo rin na sumunod na bilang mga anak ng pagsuway, ay nangangailangan po sa hustisyo ng Diyos na meron pong managot. No? Kasi hindi lamang po siya Diyos ng pag-ibig, kundi siya rin po ay Diyos ng hustisya, mamnamal ko. Kaya nga, yung pong nagkasala ay may nangangailangan po ng pagpaparusa. At gaya nga ng sabi dito sa ating pong binabasa, ang tanging makakasapat doon po sa hinihingi ng pagsuway sa kautusan ay ang atin pong Panginoon Hesus. Bagaman yung pong mga anghel ay maaaring sabihin natin na sila po'y walang sala, pero hindi po siya sapat upang tugunan yung halaga ng batas ng Diyos na nasaway. No po? Sapagkat sila'y nilalang at sila'y nasa ilalim ng probasyon sa pagsunod din po doon sa utos ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga sabi dito, may kapangyarihan siya. Sino po yung tinutukoy? Yung ating pong Panginoon Jesus. Ano po? May kapangyarihan siyang ialay ang kanyang buhay at kunin itong muli. Walang obligasyon na inatang sa kanya na isagawa ang gawain ng pagbabayad sala. Ito ay isang voluntaryong sakripisyo na kanyang ginawa. Ang kanyang buhay ay may sapat na halaga upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kanilang nahulog na kalagayan. Ang mahandog na hain at pagkasaserdote ng sistemang Hudyo ay itinatag upang kumatawan sa kamatayan ang gawaing tagapamagitan ni Kristo. Ang lahat ng mga seremonyang iyon ay walang kahulugan at walang bertud. Tanging nga ito ay nauugnay kay Kristo na siya mismo ang pundasyon at siyang nagpasimula sa buong sistema. Mga minamahal ko, sa isang nabasa ko sa Spirit of Prophecy, na kung saan nung ang ating Panginoon Jesus na siyang tanging may kakayahan o may kahalagahang katumbas, na siya ang magiging hain, pambayad sala. Nang kanya pong gawin, ang kanya pong boboluntaryo, nag-uunahan ang mga anghel na kung saan ay yung kanila pong commander-in-chief, mga minamahal ko, siya po ang mamamatay. Siya po ang magsasakripisyo. Nag-uunahan sila na kanilang sinasabi, kami na lang, Panginoon. Ngunit hindi maaari, mga minamahal ko, sapagkat hindi makakasapat ang kanila pong iaalay na paghahandog na buhay. Sapagkat tunay nga na ang kailangan ay yun pong gumawa ng tipan. Tingnan niyo po ito. Ito po ay mula sa Hebrews chapter 9 verse 12 hanggang 17. Nawa ay inyo po itong ma-appreciate. Alam nyo, sa pag-aaral po ng sanctuary service at natatangi ang mga Seventh-day Adventist sa aral po na ito, ito po ay isang pundasyon ng pananampalatayang Adventista, yung sanctuary service. Ano po ba, brother, yung sanctuary service? Kung nyo pong maaalala, yung pong mga ginagawa sa templo, ay yun pong nagdadala sila ng mga hayop na walang kapintasan, malulusog, at yan po ay kanilang inaalay upang pangbayad sala.
Inilalagay yung kanilang kamay doon po sa hayop, sinasabi doon ng kasalanan at ito'y pinapatay at ang dugo po nito ay winiwisik bilang handog po doon sa templo. Lahat pong iyon, mga minamahal ko, maging yung naghahandog, maging yung mga kasangkapan, mga minamahal ko, iyan po ay tumuturo sa atin pong Panginoon Sus. Yan po ay anino lamang ng mga bagay na darating. At kung inyong babasahin po yung chapter 9 ng Hebreo, po, ay inyo pong maiintindihan na pinagawa yung templo ayon sa sukat, ayon sa mga gagawin, ayon po sa larawan ng makalangit na sanctuary. Yun pong services na ginagawa. Ang sabi po dito sa Hebreo chapter 9 verse 12 hanggang 17, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong banal, kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili ng dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yun po yung ating pinag-uusapan ngayon, mga mahal ko, no? Yan po ang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoong Sus ang siyang natatanging may karapatan lamang sapagkat siya ay katumbas po nung batas na nasuway. Bakit? Tingnan niyo po. Ang sabi po dito sa huling mga talatang aking babasahin, ang sabi sa 15, kaya nga si Kristo na tagapagpagitan ng bagong tipan sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Verse 16, kapag may testamento, yung kasunduan po, kasi nakasalalay po sa tipan yung ating pong bahagi ng pagsunod, ay nalabag yung pong pakikipagkasundo. So nangangahulugan na valid po yung pong pinirmahang kontrata. Sa atin pong panahon, kapag hindi ka sumunod sa kontrata, breach of contract yun, ay kayo po ay maaaring maihabla at maaari kayong makulong. Iyan po ang kaparusahan. Kaya ang sabi dito, kapag ang may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang yon kapag siya'y namatay. Kaya nangangailangan yung gumawa ng tipan, sino po yun? Yung ating pong Panginoon Jesus, who is the God of the Old Testament. Siya po ang dapat na magbuwis ng kanyang buhay. Mga kapatid ko, no? Kapag ka itong sanctuary service ay ating naintindihan, lalo ngayon, pahapyaw na inyo pong naintindihan, mas lalo nating mamahalin ng ating pong Panginoon Jesus. Mas lalo natin siya pasasalamatan, mga minamahal, sapagkat hindi lamang siya nagbuwis ng kanyang buhay bilang korderong pinatay para sa ikapagpapaalis ng kasalanan ng sanlibutan, siya rin po ang punong pari na namamagitan sa kanyang bayan. Yan po ang seremonya ng sanctuary service na kinakatawanan po ng ating pong Panginoon Jesus. Tingnan niyo po ito. Sa pagpapatuloy, ang mahandog na hain at ang pagkasaserdote ng sistemang Hudyo ay itinatag upang kumatawan iyon ay walang kahulugan at walang bertud. Tanging ang mga ito ay nauugnay kay Kristo na siya mismong pundasyon ng siyang nagpasimula ng buong sistema. Ipinaalam ng Panginoon kina Adan, Abel, Seth, Enoch, Noe, Abraham at ang mga sinaunang karapat-dapat, lalo na kay Moises, na mga seremonyal na sistema ng mga sakripisyo at pagkapari, ang kanilang mga sarili ay hindi sapat upang matiyak ang kaligtasan ng kaluluwa. Opo, mga minamahal ko, sapagkat gaya nga ng nabanggit natin, tanging ang ating Panginoong Jesus lamang po ang magiging kasukdulan, yung pong panghuling handog at pangwalanggan ng bisa ng kanyang handog. Ang sistema ng mga handog na hain ay itinuro kay Kristo. Itinuturo si Kristo. Sa pamagitan ng mga ito, nakita ng mga sinaunang karapat-dapat si Kristo at naniwala sa Kanya. Ang mga ito ay tinalaga ng langit upang panatilihin sa harap ng mga tao ang nakakatakot na paghiwalay na ginawa ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng sakatauhan na nangangailangan ng ministeryong namamagitan. Opo, mga mahal ko, iyan ang pinakamatinding ginawa ng pagkakasala na kung saan ang ating Panginoon Jesus ay kailangan magbuwis ng kanyang pong buhay. Hindi lamang po yung ating pong dinananas na hirap,
Hindi lamang po yung ating dinadanas sa kaguluhan, yung ating pong kagutuman, yung mga bagay-bagay na hindi makaaya-aya sa ating pong paningin. Hindi lamang po yan ang resulta ng kamatayan na dapat natin kamuhian, kundi dahilan iyan ang pumatay sa ating pong Panginoon Jesus. Opo, yun po ang natatanging dapat natin maging saloobin. Bakit natin hihiwalayan ang pagkakasala? Sapagkat iyan ang pumatay sa ating pong dakilang tagapagligtas. Ang ating pong maibigin, mahambagin, no po, kaibig-ibig, kaaya-aya, kaakit-akit. Siya po ang nagbuwis ng buhay niya alang-alang sa ikapagliligtas natin, sa ikapagpapatawad natin, sa pag-aari nating ganap. Sa pamamagitan ni Kristo, ang pakikipag-usap na naputol dahil sa pagsuway ni Adan ay nabuksan sa pagitan ng Diyos at ng nasirang kasalanan. Bakit? Ang sabi ng Isaiah 59:2, ang iyong mga kasamaan ang siya nagpapahiwalay sa iyo at sa iyong Diyos. Ano pa ang iyong mga kasalanan ang siyang nagtatakip ng kanyang muka, ano pat kayo'y kanyang hindi din naririnig. Sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon Jesus, kung inyo pong ipipicture out, yun pong pangitain na nakita ni Jacob, yung pong hagdan na nagmumula sa kalangitan at dumudugtong sa kalupaan, na nakita niya ang mga anghel na akyat at baba, panikpanaog doon po, yun po ay litrato ng pagbubukas ng komunikasyon ng langit dito sa lupa, dahilan sa ang hagdan ay kumakatawan din sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya po tayo nakakalapit sa Ama ay dahilan sa atin pong Panginoon Jesus. Siya po ang nag-bridge ng gap. Mga minamahal ko, no? Kung nyo pong imagine, halimbawa ito ang tao, ito ang Diyos, at ang pagitan, ito pong mic na to, iyan po ang kasalanan. Dahilan sa atin pong Panginoon Jesus na wala ito at naipagdugtong po ang tao at ang Diyos. Dahilan po yan sa atin pong Panginoon Jesus. Ang sabi dito, ang sistemang Hudyo ay symbolikal at magpapatuloy hanggang sa ang perpektong alay ay dapat pumalit sa matalinhaga. Ang bayan ng Diyos mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ng bansang Hudyo ay naging isang hiwalay at natatanging mga tao mula sa mundo ay tinagubilinan tungkol sa darating na manunubos na kinakatawan ng kanilang handog na sakripisyo. Kaya kung inyo pong masusumpungan, ngayon po ay hindi na tayo naghahandog ng hayop. Kasi kung yan po ay magpapatuloy pa rin ngayon, mga kapatid, ay siguro vegetarian tayong lahat. No, bakit? Sapagkat sa dami nating mga tao sa populasyon at sa dami ng ating mga pagsalangsang, ubos ang mga hayop na mga malilinis sa mga minamahal ko na inihandog. Ayan. Kaya nga po, pasalamat tayo sa Diyos nang dumating ang ating Panginoon Jesus na siyang tinuturo nito pong sakripisyong handog ay tumigil po ang paghandog sapagkat sapat ang kanyang dugo at babisa upang tayo po ay mapatawad at ariing ganap. Ang tagapagligtas na ito ay magiging isang tagapamagitan upang tumayo sa pagitan ng kataas-taasan at ng kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng probisyong ito, nabuksan ang 100 kung saan ang nagkasalang makasalanan ay maaaring makasumpong sa Diyos sa pamamagitan ng iba. Sino po iyan? Yung atin pong Panginoon Jesus. Anong kinakatawanan? Bilang punong pari. Opo, ng kanyang iandog ang kanyang sarili sa krus. Yun po ang pagbabayad sana, yun po yung pag-aaring ganap, yun po ang kamatayan ng mga tupa, toro, kambing na pinapatay. Siya po ang kinakatawan nun nung siya po ay mapako sa krus. At pagkatapos nun, mamamahal ko, yung punong pari na pupunta doon sa kabanang-balawan dako, iyan naman po ang kinakatawan ngayon ng ating pong Panginoon Jesus mula sa handog. Yung ministeryong pagkapunong pari ang kanyang ginagampanan. Paano po yon? Yung ating mga kasalanan, no po, na ating inihingi ng tawad sa kanya, siya po ang namamagitan sa Ama. Opo, nang ating tanggapin ng ating pong Panginoon Jesus, tayo po ay nilinis at tayo po ay ginawang walang sala sa mata niya. Ngunit, whether we like it or not, honestly speaking, tayo po ay nakalalabag. Mga mahal ko, ngunit salamat sa Diyos at meron tayong punong pari na sa ating bawat pagluhod, sa bawat ating pagsisisi, sa bawat ating paglapit sa Kanya, ay may kahandaang pagpapatawad. Bakit? Sapagkat namamagitan sa iyo at sa akin ang iyong punong saserdote, ang ating pong Panginoon Jesus. Napakaigi, no, mga kapatid ko, no? Kung tayo po'y hindi maliligtas,
hindi natin ba isisisi sa Diyos? Sapagkat lahat ng kaparaanan na maaaring kanyang gawin ay ginawa niya na. Ang kailangan lang natin ay yung ating part, yung atin pong pagsang-ayon sa pagliligtas ng Diyos, yung atin pong pagtugon sa kanyang pong panawagan. Kaya ang sabi dito, si Kristo lamang ang maaaring magbukas ng daan sa pamamagitan ng paghahandog na katumbas na hinihingi ng banal na batas. Siya ang sakdal at hindi na dungisan ng kasalanan, siya ay walang batik o dungis. Opo, mga minamahal ko, yan ang atin pong Panginoon Hesus. Yan ang atin pong minamahal na tagapagligtas. Yan po, mga minamahal ko, ang atin pong pinag-aaralan, isang kapantay ng Diyos. At sa susunod pa, mga minamahal ko, no, bukas, huwag kayong mawawala. Atin pong pag-aaralan na itong ipinangakong manunubos na ito kung paano siya isinugo. Yung buhay na kanyang kinabuhay, yan po ang atin pong masusing pag-aaralan sa mga susunod na mga araw. Ayan, so ngayon po, ay tapos na tayo sa ating pong devotional reading ngayon. Ay tayo simulan na natin po, mga minamahal ko, ang atin pong pag-share. Ano po ang natatanging takeaway na meron tayo ngayong umaga? Ano po ang natatanging mga aral natin po nasumpungan? Kaya kung meron po kayong nais na bahagi, ay welcome po na inyo po iyang i-share ngayon. At doon din po sa ating pong mga nasa FB Live, ay kasama rin po kayo, mga minamahal ko. Inaayahan po namin na gamitin po din ang ating pong comment section upang mailagay nyo po dyan ang inyong pong mga saloobin. Samantala ay ating pong binabati si Sister Sally de la Cruz. Ayan. Good morning po and happy Sabbath and may God bless you po habang kayo po ay sumusubaybay. Okay, sa ating pong mga nasa Google Meet, ay inaanyahan ko po kayo na ating pong pag-usapan pa. Gaano ang dating sa atin na kung paano ang sanctuary service na kung saan ay kinakatawan to ng ating pong Panginoon Sus, na siya yung lahat ng itinuturo ng sanctuary service. Yun pong lugar, yung pong mismong structure, yung pinto. Kasi bakit pinto kinakatawan ng Panginoon? Sabi nga John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya po yung daan doon sa sanctuary service. Ganon din po yung ilawan na nandoon. Yung tinapay na nandoon, siya rin po lahat yun, mga minamahal ko. Maging yung inihahandog, siya rin po yun, mga minamahal ko. At yung pong paring naghahandog at yung pong punong paring naghahandog, siya rin po ang kinakatawanan. Kaya nga po kung atin pong mas lubusan pang pag-aaralan, partikular mga kapatid, inuulit ko po, maaari nyo pong basahin ang Hebreo 9 po. At i-compare nyo po yun sa Exodus, yung pong sanctuary paglilingkod. Ay yan po ay kinakatawanan ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya nga po, alam nyo, nung una, ating minamahal ang ating Panginoon, doon po sa ating pagtingin sa Kalbaryo. Yung kanya pong mismong pagsasakripisyo. Pero kapag ating inaral itong sanctuary service, ay mas lalong nadadagdagan ang ating pong pagmamahal sa Kanya at ang paghanga sa Kanya. Sapagkat hindi lamang natapos sa krus ang Kanyang ministeryo, kundi umabot doon sa Kanyang sa atin ay pamamagitan. Na kung saan, sabi nga ng aking nabasa, sa atin daw bawat paghiling ng pagpapatawad sa Diyos, ay yung Kanyang kamay ay Kanyang inilalahad na ganyan, yung Kanyang butas dito. Yung kanyang mga inabot yung sa kanyang pagkapako sa krus ay kanyang inilalahad at kanyang sinasabi, Ama, tingnan niyo po ang aking kamay, tingnan niyo po ang aking paa, tingnan niyo ang aking tagilirang butas. Yan po ay sa kadahilanan sa pagbabayad sala ko sa taong yan na sa iyo ay humihingi ng pagpapatawad. At dahilan dyan, mamnamal ko, sapagkat ang sakripisyo ay tinanggap ng ating Ama na sa langit, tayo po ay ginagawaran ng kanyang pagpapatawad. Salamat sa Diyos. Kaya nga sa atin po, mga minamahal, na ginugulo ng ating pong mga konsyensya, yung pong mga guilty feeling na meron tayo na parang iniisip natin na Panginoon, napakalaki na ang aking kasalanan, na parang hindi mo na ako tatanggapin, nakahihiya na aking kalagayan, ay ako muna ay dapat na maglinis ng aking sarili bago ako lumapit sa iyo.
At baguhin ko muna ang aking sarili bago ko lumapit sa iyo, tanggapin ka sa aking pong buhay. Mga kapatid, narinig po natin ang ating pong pinag-aaralan. Si Kristo po, no po, ang kanyang pong buhay, ang kanyang dugong na ibuwis, yun po ang ating pong kasapatan. Yun po ang ating pag-aaring ganap. Kaya nga sa paglapit natin po, paglapit natin sa ating Diyos, ay lumapit po tayo sa kalagayang meron tayo. Lugmok, nalilimahid, mabaho, at kadiri-diri dahil sa ating mga pagsalangsang, at ang ating pong Panginoon Hesus sa bisa na kanyang dugo ay tayo po'y lilinisin sa lahat ng ating karumihan at patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Opo, mga naman ko, inaanyayahan tayo ng Panginoon nating Diyos sa mga oras sa sandali ito, naway naririnig niyo po ang panawagan. Ang puso niyo ay kinikilos upang tayo ay manumbalik sa Kanya, magkaroon ng isang pagsisising damdamin at magkaroon ng paghingi ng pagpapatawad at paniwalaan at atin pong sampalatayanan na makapangyarihan at may bisa ang dugo ni Kristo. Kasi may tendency na kapag tayo ay humihingi ng tawad, meron pagtatanong, Panginoon, pinatawad mo ba ako? No? Meron pong guilty feeling na nandyan pa rin. Kapag ganun po ang ating pong damdamin, hindi po natin pinaniniwalaan lubusan ang kanya pong ginawang sakripisyo. Kaya sa paghingi natin ng tawad, ay akinin na po natin na tayo po ay pinatawad. Pero make sure, mga minamahal, na sa atin pong paghingi ng pagpapatawad, legit po. Na kung saan ay, kasi may dalawang bagay po, no? Mga kapatid, baka kayo nalilibang, ano? Baka mayroon kayo i-share, go ahead po. Ayan, sige. Sister Imelda, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa atin lahat, mga minamahal na kapatid. Happy God first morning. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siyang maging sentrong pangunahing prioridad sa ating buhay, ang hanapin ang kanyang kaharian at kalwalhatian at pawang lahat idaragdag niya sa atin. Sa tulong ng banal na Espiritu, tayo kanyang ginagabayan sa ating mga gawain upang magtagumpay sa lahat ng oras. Tayo po ay sumunod sa batas ng ating Panginoon. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng oras. Sa ating Panginoong Hesus lamang tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan upang siya ay mamatay ng dahil sa atin. Ang magkaroon po tayo ng may pakumbabaan at pagmamahalan sa isa't isa, kung paano po tayo minahal ng ating Panginoong Hesus, ganun din naman nating mahal ibigin ang ating mga kapwa. Isuko po natin ang ating mga sarili upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ang nilakaran ng ating Panginoong Hesus ang siya nating lakaran upang huwag tayo mawaglit sa kaligtasan. Siya ay makapangyarihan at dakila sa lahat. Mahalin po natin ang ating Panginoong Hesus, manatiling nakakonekta, magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay. Wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating Panginoong Hesus. Lamang tayo makakatagpo ng kapayapaan at ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Ang ipahayag ang kabutihan sa bawat isa sa atin, ang pagbulay-bulayan ng kanyang banal na salita sa araw at gabi. Ito ay ating sandata at sandigan sa ating buhay. Ang magkaroon po tayo ng may kasiyahan at kagalakan sa ating puso na maglingkod sa ating mga kapwa. Tayo po ay mag-alay ng walang kapintasan. Tayo po ay may punong pari na namamagitan sa atin upang tayo ay maligtas. Siya ay sakdal at walang kapintasan. God bless po sa ating lahat, naway makasama sa langit na bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen and amen, Sister Mel. Napaganda nung reflection ni Sister Melda, no? At napaisip lang ako. Ito po ay tignan din natin. After ng kanyang ginawa, no po, matapos dating malaman yung kanya pong ministeryo ngayong umaga, no po, na kung saan ay walang sapat na walang iba na karapat-dapat na mamatay doon sa krus na katumbas doong pinagkasalang batas ng Diyos, kundi ang ating pong Panginoon Jesus, yung kanyang pagiging punong pari, yung kanyang pagiging sakripisyo. Pagkatapos nating malaman, ano na susunod, mga mahal ko, no? Yan ba ay sapat na lamang na ating nalaman at pagkatapos ay mamumuhay tayo ng kaparehas pa rin? Na kung saan ay walang pagbabago na patuloy natin sinasaktan ng ating pong Panginoon Jesus at nilalagay sa kahiyan at ipinapako sa krus? Sabi po na aklat ng Hebreo, sa ating pong patuloy na pagkakasala, tayo mismo ang naglalagay sa Kanya araw-araw sa kahiyan.
Tayo mismong nagpapako sa kanya sa krus araw-araw sa ating mga pagsalangsang. Kaya napaganda yung yung reflection ni Sister Meldano po. Matapos tayong iligtas, maging masunurin tayo sa Panginoon. Sapagkat sino po ang gumagawa ng mabuti at pagkatapos ang isusukli natin ng masama? Di ba sa tao, kapag meron kang utang na loob, pag nakita mo yung tao, walang ang gustong gawin, kundi pagpakitaan siya ng maganda. At lahat ng maaari mong iaalay mo sa kanya dahil sa nagpapasalamat ka sa taong yon. How much more ang ating pong Panginoon Sus? Yung ating Panginoon Sus na may menos, yung oras kailangan ipakiusap pa. Yung mga gawaing paglilingkod kailangan pa ay napakaraming panawagan. Sabi nga kaya parang pako, dapat daw pinupukpok para bumaon. Hindi pa dapat dahil dito sa kanyang ginawa ay kusang loob at may kaligayahan tayong gagawin iyon? At tayo magpapahayag ng kanyang kabutihan, hindi mapipigilan ang ating mga sarili sa pagpapahayag na ang Diyos ay mabuti sa atin. Yan. So, Sister Raquel, sige po, go ahead, Sister Raquel. Opo, totoo po yun. Naghirap siya alang-alang sa atin. Bakit sa atin mahirap magpatawad pag may kasalanan? Ang Panginoon nga nagpatawad kahit na dinuraan, pinako sa krus. Siya pa po nagbuhat ng mga kasalanan natin. Pero ano po nangyari? Nagpatawad po siya sa mga pinagdasal nga pa, Elder. Ang sabi niya, kayo na po ang umintindi sa mga, siguro ang ano po sa akin, kayo na po umintindi sa mga gumawa nito sa akin. Siguro po ganun po ang ano po niya. Patawarin niyo po sila. Siya nga po naghingi pa ng tawad, hindi po para sa kanya. Patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po yun. Bakit po tayo mahirap magtanong, mahirap mag-pray sa tao na yun na nakagawa sa atin ng kasalanan? 'Di ba po, Elder? Parang ganon din po yung yung point na yun, parang ganon din po, Elder. Nagbuhat siya ng kasalanan alang-alang sa atin. Bakit po hindi natin pagdasal na patawarin niyo po sila sa kanyang ginawa alang-alang sa tawarin niyo po siya sa kanyang ginagawa sa akin. Yun lang po, Elder. Amen. Amen, Sister Raquel, no? Yan po yung reflection, mga minamahal ko, no? Tama nga naman, yung ating pong Panginoon Sus na sinasabi nating ating sinusundan. We as Christians are followers of Christ. So kung siya po ay may kababaang loob at may kahandang magpatawad, so therefore, bilang Kristiyano, dapat ganun din nga naman tayo. At bilang sukli sa ating pagkaalam ngayon, mga minamahal ko ng misteryo ng ating pong Panginoon Sus, ang kanyang sakripisyong ginawa alang-alang sa ating pong ikaliligtas, ay marapat lamang na ito rin ang makita sa atin bilang sukli sa kanyang magandang ginawa. Yan, napakaganda ng reflection ni Sister Raquel. Thank you, Sister Raquel. At tunay nga na ang bawat ating pong mga sinishare ay blessing na karagdagan sa atin. At mga minamahal ko, may igaganda pa po ang ating pong mga napakikinggan sapagkat ang igagaganda niyan ay nakasalalay po sa ating pong pagdugon sa Kanya. Matapos dating marinig, naway tayo natuto at sa ating pagkatuto ay ito po'y maikabuhay po natin. Okay, atin pong idalangin, mga minamahal ko, ang isa't isa. Opo, marami tayong struggles, marami tayong mga pinaglalabanan pa. Sabi nga, ang darling sins na riyan pa. At hindi natin mabitaw-bitawan. Kinikimkim pa natin, mga minamahal ko, ang ating pong surrender sa Diyos. Hindi pa totally surrender ang ating pong mga sarili. Kaya nga po ay sa pamagitan nawa ng ating mga napakinggan ay makilos po tayo upang sa wakas ay atin po itong tugunin. So much sa inyong pong pagdalo. Thank you so much po. Maminaman ko sa inyong pag-share. God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye!